Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Proverbs chapter 1 verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mamangmang ang aral at mga saway. An orderly life. Gusto natin ng isang maayos na buhay. Marami kasi nagsasabi, ako hirap na, ang gulo-gulo ng aking buhay. Paano ko ito aayusin? Ang sabi ng Biblia, nagsisimula ang lahat sa pamamagitan po ng fear of the Lord. At kung meron po tayong paggalang at pagsunod kay Yahweh, ay magkakaroon po tayo ng wisdom. At yung wisdom yan ang magbibigay po sa atin ng kaayusan sa ating pamumuhay. Kasi napakagulo po ng buhay ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi po rito sa Romans chapter 3, verses 10 hanggang 18. Sabi rito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang, pandilin lang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Sila'y tumatakbo upang pumatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan, hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. So tama po yung description ng Biblia. Magulo ang buhay ng isang taong walang pagkatakot sa Diyos. At sabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 18, sila ay meron tinatawag na darkened understanding because they are separated from the life of God. Dahil sa ignorance na naggagaling po sa kanilang puso, na sabi ng Biblia, pinatigas na ng kasalanan. Kaya alam niyo po, maraming tao ngayon, madilim ang isipan, kaya magulo ang kanilang buhay. Kaya sabi sa Romans chapter 3 verse 11, binasa natin kanina, no one understands or no one seeks God. There is no fear of God before their eyes. Yung pong dahilan, sabi sa verse 18. Kaya the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Idagdag pa natin dyan, ang tao ay naging makasarili. Ano po? At ang sabi sa James chapter 3 verse 15, ang taglay-taglay niyang karunungan ay yung tinatawag na earthly and spiritual of the devil. Kasi siya ay makasarili, punong-puno ng envy and selfish ambition. Kaya sabi rin sa verse 16, kasama dyan yung tinatawag na disorder and every evil practice. Kita ninyo, ginamit po yung salitang disorder. Magulo po ang buhay ng isang taong walang pagkakilala sa Diyos. So ano po ang nagagawa ng pagkakilala natin sa Diyos? Yung paggalang at pagsunod natin kay Yahweh. Ano po? Unang-una, binubuksan nito yung ating spiritual eyes. Ano po? Sabi kanina sa Ephesians chapter 4 verse 18, we are darkened in our understanding nung tayo po'y hiwalay pa kay Kristo. Pero ngayong na kay Kristo na tayo, binuksan ng Diyos yung ating spiritual eyes. Binabanggit po dito sa Luke 11 verses 34 to 35. Ano po? At kung ang ating daw pong eyes ay puno ng liwanag, ang ating katawan ay mapupuno rin ng liwanag. Ang tinutukoy pong eyes dyan ay yung ating spiritual eyes na sinasabi rin ni St. Paul sa Ephesians chapter 1 verse 18 na dapat gamitin natin para makita natin yung taglay-taglay nating inheritance mula sa Diyos. Ano po? So ano pong nagagawa pagka nabuksan po yung ating spiritual eyes? Nare-reorient po yung ating pamumuhay. Ano po? At ang sabi ng James chapter 5 verse 16 ay ganito, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Yun ang nangyayari sa buhay ng mga di mananampalataya. Ano po? Punong-puno po sila ng envy and selfish ambition. Kaya andoon yung kaguluhan. Ano po? At evil practice. Pero ang sabi ng James chapter 3 verse 13, who is wise among you, let him show it by his good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Kita po ninyong nagagawa ng wisdom. Ano, binibigyan ka nito ng isang magandang buhay. Ano po, nire-reorient po tayo at ang buhay natin ay hindi na motivated ng selfishness or envy.
kundi ng pag-ibig. Kaya ang resulta po niyan, yung sinasabi sa James chapter 3 verse 17, ang buhay natin ay pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy, impartial, and sincere. Napakagandang buhay ang inilaan ng Diyos para sa atin. So hindi lamang yan mga kapatid, hindi lang nare-reorient yung ating buhay, hindi lang na-open yung ating spiritual eyes. Ang sabi ng Biblia, tayo ay nagkakaroon ng isang outstanding na buhay. Kasi ito sa Luke chapter 11 verse 33, no one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden. So sabi diyan, instead, he puts it on its stand so that those who come in may see the light. Kita po ninyo, tayo daw po, kung taglay-taglay natin yung buhay na maganda na ibinigay ng Diyos, hindi natin ito itatago. No? Ihahayag natin ito sa madla para marami rin ang makakita ng liwanag. Ano po? Yan po ang sinasabi ng Biblia na buhay na dapat mayroon po tayo. Nagpapatotoo po tayo na taglay-taglay natin yung wisdom na nagmumula sa Diyos. Kaya alam niyo po, kapag kayo na kay Lord na, hanapin niyo po yung kanyang wisdom. At ang sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ano po, yung mga tao po na ayaw nila ng wisdom, mananatili siya sa kadiliman kasi ayaw po nila ng wisdom and discipline. Pero tayong nakakilala kay Lord, magiging maayos at outstanding ang ating buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.